Habang naglalakad palabas ng opisina, bumibigat ang pakiramdam ni Ram. Alam niyang hindi magtatagal ay kakailanganin niyang harapin ang sitwasyon. Hindi maaaring magpanggap siya na walang problema. Alam niyang may plano ang kanyang ina at alam din niya kung gaano kadeterminado ito kapag mayroon tong gustong mangyari. Si Sebastian, ang kanyang kapatid, ang itinuturing niya tagapagmana ng kumpanya at tiyak na hindi basta-basta susuko si Marcela sa ideya na ang nais itong mangyari ay mapapalitan lang ng ganon-ganon. Sabrina, bulong ni Ram sa sarili habang tahimik na naglalakad. Sana hindi ka masaktan sa lahat ng to. Nais niyang protektahan si Sabrina, ngunit hindi rin niya alam kung paano niya gagawin yon. Sa likod ng kanyang isipan, alam niyang may malaking laban na haharapin. Isang laban na hindi lamang sa pagitan ng kanyang ina at ni Sabrina, kundi maging sa pagitan ng pagmamahal ni Sebastian at mga obligasyon sa kanilang kumpanya. Napahinto si Ram at tumingin sa kalangitan. Ano bang gagawin ko? Tanong niya sa sarili. Umaasang makakahanap siya ng tamang sagot bago pa maging huli ang lahat. Huwag sana mapahamak si Sabrina. Alam mo siya ay para sa kapatid ko na, subalit ayoko mapahamak siya. Sana lang mali ako ng iniisip tungkol kay Mommy. Hindi sana siya gumagawa ng plano upang paghiwalay ng aking kapatid at ng kanyang asawa. Masaya na siyang nakikita si Sabrina. Ang mga ngiti nitong kumukulay sa kanyang araw, ang mga labi niyang parang laging nangungusap. Hindi man siya minili, alam naman niyang masaya na to. Nakaupo si Raquel sa isang cafe habang hinihintay si Marcela, ang ina ni Sebastian. Kaklose niya ang matanda at gustong-gusto siya nito. Kahit naman siya, si Sebastian ang gusto niya. Subalit tagang natukso lang marahil to kay Sabrina. Natanaw na niya papalapit ito sa kanya. Malayo pa lang ay nakangiti na. Tumayo siya para salubungin ito. Mommy! Nakipagbeso pa siya dito at inalalayan tong maupo. Kamusta ka na, iha? Lalo ka atang gumanda. Maluwag ang pagkakangiti nito. Kamusta ang abroad? Okay naman, maganda pa rin. Pero malungkot ako. Yumuko pa siya. Totoong nasasaktan siya sa nangyari sa kanila ni Sebastian. Iniwan na ako ng tuluyan ng anak niyo. Napabuntong hininga si Marcela at iniabot ang kamay ni Raquel. Pinisilto na mahigpit. Iha, huwag ka malungkot. Alam mo naman na ang gusto ko taga para kay Sebastian ni ikaw. Sagot nito nang may pag-aalalang nakikita sa kanyang mga mata. Hindi pa huli ang lahat. Hindi ko hahayaan na mawala ka sa pamilya namin. Tumango si Raquel. Pilit na ngumiti kahit iramdam niya ang sakit. Alam ko po, Mommy. Pero paano kung tagang mahal na niya si Sabrina? Nakatitig siya kay Marcela. Naghahanap ng kasiguraduhan. Napakurap si Marcela ngunit mabilis din bumalik ang determinasyon sa kanyang mukha. Alam ko kung anong ikabubuti ni Sebastian at alam kong ikaw ang tamang babae para sa kanya. Sigurado ako na hindi magtatagal. Mawawala rin ang Sabrina na yun sa buhay niya. May kislap ng pag-asa sa mga mata ni Raquel. Talaga po? Paano niyo gagawin yon? Ngumiti si Marcela. Isang ngiti na may halong diskarte at pagtitimpi. Basta, may plano ako. Magtiwala ka lang sa akin. May paraan ako para ipakita kay Sebastian kung sino ang tunay na karapat-dapat sa kanya at kung sino ang hindi. Nagniningning ang mga mata ni Raquel. Pakiramdam niya ay mayroon pa siyang pag-asa. Gusto ko pong magtulungan tayo, Mommy. Gagawin ko ang lahat para mabawi ko si Sebastian. Hinaplo si Marcela ang kamay ni Raquel. Maganda yan, iha. Kung sabay tayong kikilos, mas madali nating mapapabagsak si Sabrina. Alam ni Marcela na nasa kanya ang pagkakataon ngayon. Kailangan niyang kumilos na mabilis bago pa mahulog ng tuluyan si Sebastian kay Sabrina. Ngayong nandito si Raquel, alam niyang mayroon siyang kakampi. Kakampi na may parehong layunin, ang alisin si Sabrina sa kanilang landas. At sa pagkakataong yon, sigurado siyang hindi siya mabibigo. Paanong anak nila? Tanong ni Raquel kay Marcela. Yung ipinagbubuntis niya? Kung yung ina nga hindi ko matanggap,
E di lalo ng bunga. Baka nga hindi pa anak ni Sebastian ng batang yon. Nakaismid na sagot ni Marcela. Napataas ng kilay si Raquel sa sinabi ni Marcela. Pero sa loob-loob niya, natuwa siya. Alam niyang kapag ganito na magsalita ang matanda, determinado itong gawin ng lahat para sa plano nila. Ganun po ba? Tanong ni Raquel, bagamat alam niya ang sagot. Oo, iha. Tugon ni Marcela na may diin. Ang alam ko, gumagamit lang ng pagkakataon si Sabrina. Siguro nga, nakita niya na si Sebastian ay isang magandang partido, gwapo, mayaman, at tagapagmana ng kumpanya. At ngayon ginagamit niya ang batang dinadala niya para lamang makuhang simpatsya ng lahat. Napakunot ang noo ni Raquel. Pero paano kung anak nga ni Sebastian? Hindi po ba mahirap na basta nalang baliwalain yun? Ngumiti si Marcela, ngunit halata ang lamig sa kanyang tinig. Kaya nga kailangan natin mag-ingat sa bawat hakbang, Raquel. Kung talagang anak ni Sebastian ang pinagbubuntis si Sabrina, kailangan natin gumawa ng paraan para patunayan na hindi ito dapat manatili sa buhay ng anak ko. Humigpit ang hawak ni Raquel sa tasa ng kape. Gusto kong tumulong sa inyo, Mami. Anong plano niyo? Lumingon si Marcela sa paligid, siniguradong walang ibang makakarinig sa kanilang pag-uusap. May kilala akong tao na pwedeng pag-imbestiga tungkol sa Sabrina na yan. Kailangang malaman natin ang lahat ng tungkol sa kanya. Pati na rin kung paano natin mailalabas ang katotohanan. At kapag napatunayan natin may bahid ng pagkatao niya, ipapaalam natin kay Sebastian. Baka sakaling matauhan ng anak ko. At kapag nangyari yon, dagdag ni Raquel, wala nang dahilan para manatili siya sa buhay ni Sebastian. Tumango si Marcela. Tama ka, iha. At kapag nawala na si Sabrina, sigurado akong babalik sa iyong anak ko. Nagningning ang mga mata ni Raquel sa pag-asa. Alam niyang hindi magiging madali ang laban, ngunit may kakampi siyang malakas at determinado. Ang kailangan lang nilang gawin ay maghintay sa tamang pagkakataon at siguraduhin na si Sabrina ay mawawala sa kanilang landas. Sinisiguro ko sa'yo na si Sabrina mismo makikipaghiwalay sa aking anak. Nakangiting sabi ni Marcela kay Raquel. Basta, pag ang aalis sa tabi ng aking anak, taga-comfort ka muna dapat. Ngumiti si Raquel. Sinadyang ipakita ang pagiging tapat sa plano ni Marcela. Siyempre po, Mami. Nandito ako para sa anak nyo. Ang importante ngayon ay matulungan natin siyang makitang katotohanan. Pumitik ng daliri si Marcela at nagbukas ng bag. Naglabas siya ng ilang dokumento at isang maliit na file. Narito ang mga detalye na kailangan mo para sa investigasyon natin. Siguraduhin kompletong impormasyon at walang nakakakita sa iyo kapag ginawa to. Tiningnan ni Raquel ang mga papeles. Pinilit ang kanyang ngiti kahit na puno ng kaba. Opo, Mami. Ang lahat ng to ay gagawin ko para sa anak nyo at sa ating plano. Mas makakabuti kung magiging maingat tayo. Mabuti. Sagot ni Marcela. Ang ngiti ay may kasamang kasiguraduhan. Huwag mong kalimutan na ang layunin natin ay hindi lamang para kay Sebastian, kundi para rin sa kinabukasan ng kumpanya. Kapag natapos ang lahat ng to, tiyak na makakabalik ka kay Sebastian na walang hadlang. Kumuha ng sandali si Marcela para magpahinga at sumandal sa upuan. Ngayon, umpisahan mo ng iyong misyon. Huwag mong hayaan na may makahalata sa ating plano. Tinitigan ni Raquel si Marcela, nakatuon ng isipan sa mga hakbang na dapat gawin. Hindi ko po kayo bibiguin, Mommy. Gagawin ko ang lahat para makuha ang tiwala ni Sebastian at mapakita sa kanyang tunay na pagkatao ni Sabrina. Tumango si Marcela. Nagsimulang maglakad papalayo. Mag-iingat ka, Raquel, at siguraduhin mong walang pagkakamali sa bawat hakbang. Huwag mong kalimutan, ang lahat ng to ay para sa kinabukasan ng pamilya at negosyo natin. Habang lumalakad si Marcela palabas ng cafe, naramdaman ni Raquel ang bigat ng responsibilidad na ipinataw sa kanya. Ngumiti siya ng lihim, umaasa makakahanap siya ng paraan para makamit ang kanilang layunin. Mawawala ka rin sa aming landas, Sabrina.
Biglang nagtayuan ng kanyang mga kasama upang makaisosyo sa bagong dating na dumadaan. Si Ma'am Raquel? Tanong ni Irene. Oo, bagong investor daw ng kumpanya. Sagot ni Elena. Mukhang makakakita na naman tayo ng love team dito at makakakain tayo ng masarap every weekend. Wika pa ni Irene. Hi guys! Bati ni Raquel pagtapat sa kanilang department. Hi Sabrina! Napatingin ang lahat sa kanya, mga matang nagtatanong, bakit siya binati ng babae? Hi Raquel! Mahina niyang sagot at kaming ngumiti. Kamusta na kayong lahat? Baling ni Raquel sa mga tao doon. Malapit na ako mag-office dito, kaya sana maging okay ang relasyon natin sa isa't isa. Nakangiti niyang sabi. Si Sabrina sa kabilang banda ay parang hindi mapakali. Ang pakiwari niya sa sinabi ni Raquel ay parang kaplastikan. Habang nakatayo si Raquel sa gitna ng departamento, ramdam niya ang tingin ng lahat sa kanya. Nagtataka ang mga tao kung paano siya nagkaroon ng access sa kanilang lugar at kung ano ang papel niya sa kumpanya. Ang pag-uusap ni Raquel ay puno ng charm, ay tila naglalaman ng mga pahayag na naglalayong mapansin at magustuhan siya ng lahat. Hi Sabrina! Bati ni Raquel na may ngiti sa kanyang mga labi. Kamusta ka? Nakikita ko na mahirap ang pagiging bagong kasama sa isang team. Huwag ka mag-alala, makakahanap ka ng mga kaibigan dito. Tahimik na sumagot si Sabrina. Hi Raquel, okay naman ako, salamat. Ang pagkakahiwalay ni Raquel kay Sabrina at ang tila pag-alis ang pagkakapantay-pantay sa pagitan nila ay hindi nakatago sa mga mata ng kanyang mga kasama. Ang ilan sa kanila ay mukhang na-appreciate ang presensya ni Raquel, lalo na dahil sa kanyang tinutukoy na bagong investor. Habang ang iba naman ay nagdadalawang isip. Tila nagtataka kung ano ang tunay na motibo ni Raquel sa kanyang pakikisalumuha sa kanila. Tiningnan ni Raquel ang mga tao sa paligid, masigasig na ipinapakita ang kanyang mabuting pakikitungo. Kamusta kayong lahat? Tanong niya habang ipinapakita ang kanyang pinakamagandang ngiti. Malapit na ako mag-office dito, kaya sana ay maging maayos ang ating relasyon. Bumalik ang tingin ni Raquel kay Sabrina, ngunit ang pagkakahiwalay sa pagitan nila ay lumalabas sa kanyang mga galaw at ekspresyon. Sana'y hindi mo ako makita na hadlang sa iyong mga plano, Sabrina. Gusto ko maging magkaibigan tayo. Ang mga salitang yon ay tila nagdadala ng isang uri ng kaplastikan sa mga tenga ni Sabrina. Napansin niyang hindi ito ang unang pagkakataon na nakita niya si Raquel, na tila may iba pang layunin. Sa kabila ng magandang pananalita at ngiti ni Raquel, pakiramdam niya ay mas malalim na intensyon ito at hindi ito nagugustuhan. Sa likod ng kanyang mata, nagniningning ang mga kislap ng duda. Salamat Raquel. Sagot niya ng mahinahon. Sana ay maging magandang ating samahan. Habang patuloy na nagkakatuwang si Raquel, ay ibang mga tao sa departamento. Hindi maiwasan ni Sabrina ang mag-isip. Ano bang plano ng babaeng yon? Tanong niya sa sarili. Bakit parang may tinatago siya? Ngunit sa ngayon, ang kailangan ni Sabrina ay mag-focus sa kanyang trabaho at ipakita na siya ay handa makipagtrabaho sa anumang sitwasyon. Kahit na may mga tao na tila hindi makapagbigay ng tapat na intensyon. Habang patuloy na nakikipag-usap si Raquel sa makasama sa departamento, nagkaroon siya ng pagkakataon na makilala ang bawat isa at ipakita ang kanyang malasakit. Sa kabila ng pagpipilit na ipakita ang kanyang pagiging approachable, naiwan si Sabrina na tila may pangihina sa kanyang kalooban. Sabrina? Tawag ni Raquel habang papalapit sa kanya. Siguro maaari tayong magkaroon ng maliit na pag-uusap mamaya para mas makilala mo ako na mabuti. Gusto ko malaman kung paano kita matutulungan sa iyong trabaho. Pilit na ngumiti si Sabrina, ngunit sa kanyang kalooban, naramdaman niyang hindi ito nakakatulong sa kanyang pakiramdam. Sige Raquel, tingnan natin kung kailan tayo magkakaroon ng oras. Pagkatapos ng pag-uusap, naglakad si Sabrina pabalik sa kanyang desk. Pinipilit na ipakita ang kanyang profesionalismo
Sa kabila ng nararamdamang tensyon, ang mga kasama niya ay abala sa pakikipag-chat kay Raquel. Tila nabighani sa bagong investor na yon. Sa kabilang banda, si Raquel ay naglakad patungo sa opisina ni Marcela na tila may halong kasiyahan at pagpaplano. Nais niyang ipakita kay Marcela ang kanyang mga naisip na hakbang para sa kanilang plano. "Mommy?" Bungad ni Raquel habang pumapasok sa opisina ni Marcela. "Naipakita ko ng aking pagiging approachable sa departamento. Nakausap ko ng lahat kahit na medyo mabigat ng pakiramdam ni Sabrina." Nag-angat ng kilay si Marcela. "Ano ang reaksyon ni Sabrina? Mukhang hindi siya nasiyahan." "Hindi ko masasabi," sagot ni Raquel. "Pero ramdam ko na may kaunting tension sa pagitan namin. Mukhang may pangambang hindi niya masabi. Pero sa tingin ko, maganda ang magiging epekto ng presensya ko sa kanila." "Magaling," sagot ni Marcela. Ang boses ay puno ng kasiyahan. "Huwag mo kalimutin na ang layunin natin ay makuha ang tiwala ni Sebastian at patunayan ni si Sabrina ay hindi babaeng nararapat sa kanya. Kung may papakita natin ng kanyang kahinaan, mas madali natin makakamtan ng gusto natin." "Oo, Mami," tugon ni Raquel na may halong tiwala sa kanyang boses. "Kakailanganin natin ng mga tamang hakbang upang magtagumpay." Habang nag-uusap, nasimulan ni Raquel ang pag-iisip ng mga susunod na hakbang. Hindi pa rin niya isinasantabi ang posibilidad na kailangan niyang ipakita ang tunay na pagkatao ni Sabrina sa harap ni Sebastian at ng pamilya nito. Sa kabila ng lahat, umaasa siyang sa dulo ng plano nila, ang katotohanan ay magbibigay daan sa kanyang pag-ibig para kay Sebastian.